because of us. Hindi lahat na may anak ay ama. Ang tunay na ama ay ako may pusong handang magsakripisyo, handang magtuwid at manguna sa takot sa Diyos. Mga kapatid, yan po ang mga katangian. Ang pagiging ama ay hindi lamang para sa ngayon. Ito ay may epekto hanggang sa susunod na henerasyon. Mga kapatid, ang iyong katwiran, ang iyong pananampalataya, ang iyong pagsunod ay meron pong epekto not only today, but in the future generation. Apostolic faith will affect the future generation. Ang pagiging matapat natin ay magbubunga ng pagpapala sa susunod pang mga henerasyon. Ang tunay na ama hindi na provider ng pangangailangan. Siya tagapagtanggol ng pananampalataya sa kanyang tahanan. Mga kapatid, may susubok sa ating pananampalataya bilang ama ng tahanan. Pero tandaan natin, we are not only provider of material needs, tayo po'y tagapagtanggol ng pananampalatayang ating narinig, ating tinanggap, at ating pong ipapamana sa ating samahan. Say Amen! Hallelujah! Hallelujah! Ang pagiging ama ay isang pagtawad, hindi lamang isang responsibilidad. Ang pagtawad dito ay may naakibak na pananagutan sa harap ng Diyos. Tandaan natin, we are responsible to our own children's future, to our own family. At meron po tayong pananagutan, hindi lang sa ating kaluluwa, meron tayong pananagutan unang-una sa ating buong sambahayan. Kung ang iyong anak ay mapapahaba, let me tell you this, it might be primarily, probably, because of you. Baka naging malamig ka, baka naging pabaya ka, at napakahirap i-realize na isang araw kung yan ay nangyayari. Like what happened, mga kapatid, in Luke 16, si Abraham ay nandoon sa paraiso, pero yung kanyang anak ay nagdadatoy sa impyerno. At umaalinaw doon sa impyerno ang tinig, Amang Abraham, ngunit ang humihingi ng awa kay anak niya na naglalangoy sa impyerno. Huwag naman mangyari, mga kapatid. Hallelujah! Now, mga kapatid, sa panahon ngayon, maraming lalaki ang marunong magtrabaho, ngunit ang kaunti ang marunong mamuno sa kanyang tahanan. Kahit anong laki ng sinasahod mo, it's not everything as a father, pero hindi lang sapat na ang iyong tahanan ay iyong binibigyan ng pangangailangan. At dapat namin makita ang ating mga tahanan ay napamumunuan natin bilang ama ng tahanan. Maraming marunong magbigay ng pangangailangan, pero kaunti ang handang manalangin para sa kanyang pamilya. I tell you, in this last days, this is uncommon. Let us pray every day sa ating sambahayan, sa pagkakalam natin ang panalangin ng isang ama ay gumagawa ng dakilang kapangyarihan sa buwan ng Diyos. We are all product of prayers. That's why we are here today. Nung ako iniimbitahan pa lang sa simbahan ng UPC, hindi po ako dumadalo. Paulit-ulit ako iniimbitahan. Pero isang araw, mga kapatid, ako dumalo. At alam niyo ba, mga kapatid, nakita ko doon sa blackboard nila, prayer request. At ang gumawa ng prayer request is my late mother. Ang nakalagay, number 1, napakabuo na pangalan, prayer request for salvation, Alfredo P. De La Cruz. Alam
hindi lahat ng may anak ay ama. At hindi lahat ng ama ay tunay na namumuno sa kanyang sambahayan. Pero tayo kilala at ang marami niya nandito ngayon before, ang totoo lang ang background mo, ang dami mong mga anak at puro panganay pa. Totoo yan, di ba? Ang dami mong anak, puro panganay pa. Pero salamat na lang, tinago tayo ng Panginoon. Dahil dati, makalabas lang ang pintuan ng karangkahan. Ang pakilala niya, siya'y single. Imagine that kind of character. At ang totoo lang, kung hindi tayo sa Diyos, nandoon pa pa rin sa ganong klase ng kabuhay. Say amen. Kung hindi sa Kanya, ang likong buhay mo ay liko pa rin. Kung hindi sa biyaya ng Diyos, ikaw ay naglalakad patungkol papunta sa kapahamakan doon sa impyerno. But praise God, hindi huli ang lahat. Bago tayo napahama, niligtas tayo ng Panginoon sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Yan ang totoo, mga kapatid. Hallelujah! Job chapter 1 verse 1. Si Job ay sandal at matubig, may takot sa Diyos, lumalayo sa kasamaan. Para malibilang ama, hindi lang niya minamahal ang kanyang mga anak. Ipinapanalangin niya ang bawat isang anak niya. Mga kapatid, frankly, nagagawa pa natin yan. That every day, when we kneel down in our private devotion, we mention the names of our children. At dinadala natin ito sa trono ng Diyos. I tell you, this was written for your learning, for your admonition. Ang isang ama na nagngangalang O ay bilang nagpo-provide ng pangangailangan ng pamilya, nananalangin sa kanyang mga anak. Say amen. Kung gusto mong makita ang tunay na ama, tingnan mo si Job. Isang ama na hindi lang nagtagumpay sa buhay, kundi nanatiling tapat sa Diyos kahit nawala ang lahat. Mga kapatid, ang kalamatan natin ay lasot. Kung nawawala ang mahalagang bagay sa atin, at si Job nawala ang lahat ng pinakamahalagang bagay sa kanya, kakapwa na napiling matapat, naglilingkod sa Diyos. Alam niyo mga si Job, mga kapatid, nawala ang mga anak, nawala ang kayamanan. Ang natira lang sa kanya ay ang misis niya. Yung babae na kasama niyang sumumpas sa altar sa kanilang araw ng kasal, tilted to as part. Pero nung si Job ay tatat ng suga, sabi ng misis niya sa kanya, sumpahin mo ng Diyos para mamatay ka na. Sabi mo sa inay, asawa ko sabihin na ganyan, mamatay ka na. And then, sabi ni Job, alam mo natin, hindi lang mabuting bagay ang ating tatanggapin sa Diyos. What kind of faith, what kind of character, what kind of thinking Job has. At alam niyo po mga kapatid, ako may naniniwala kung sinumpa ni Job ang Diyos, ayon sa sabi ng asawa niya, papatayin lang siya ng Diyos. Pero salamat na lang si Job, bisan pa'y naging hindi masunurin sa asawa niya. Paminsan-minsan mag-isip naman tayo. Hindi lahat na lang sasabihin ng misis mo, susundin mo. Anyway, wala naman sila rito. Naging sunod-sunuran si Adan. Ano nangyari? Kinain ang bunga na yon. Ano nangyari? Napahabak ang lahat ng tao. Kasi sinunod niya si Eva. Paminsan-minsan, mag-iisip din tayo bago natin sundin ang misis natin. Si Abraham,
Sinabihan din siya ni Sarah, "Utang Abraham, matanda ka na. At ako rin, may edad na." Sabi ni Sarah, "Abraham, nakikita mo ba ang ating katulong na si Hagar?" Sabi ni Sarah, 18 years old na. Hindi na masabi ni Abraham, "Sarah, lingid sa iyo." Lagi ko siya tinitingnan ng kalihim. Kasi hindi yan. At kung ikaw ang lumagay sa kalangan ni Abraham, may edad ka na, at sarili mo asawa ang mag-offer, ay, alam ko na. Kahirap yan lang ihatuman. Si asawa mo naman nag-offer sino? Isa nagtuturo sa EMF. Sinabi ko ang story nito. Sabi ko si Abraham, inuperan ng kanyang asawa ng 18 years old, katulong nila. Nag-comment yung isang EMF, sabi niya, "Pastor, sana all." Ano ba ang nangyari? Abraham obeyed the words of Sarah. Ano nangyari? Doon ho, ipinanganak si Ismael at ang pagkasalukuyang suliranin. Nagdidit pa ang Israel at ang Iran. Yan ay produkto ng pagsunod ni Abraham sa tinig ni Sarah. Kaya mga tatay, hindi ko ibig sabihin, huwag na tayo sumunod sa ating mga asawa, pero minsan-minsan pipiliin mo rin kung anong utos niya na susundin mo. Kaya kami ang sa akin, kahit anong iutos ng business natin, lalo na kung malapit tayo kung may sunod na kahit ang sunod. Say amen! Pero salamat na lang si Paul ay hindi sumunod sa asawa niya. Sumpahin mo na ang Diyos, mamatay ka na. At kung yun po'y sinunod ni Job, papatayin ka sa ng Diyos. Kaya minsan kailangan din natin ng karunungan. At alam kong papalit mo sa mga bahay yung inatutunan. Sa isang EMF conference, pinangalanan ng mga nanay, sabi ng lecturer, paminsan-minsan, pagdating niyo sa bahay, isa niyo naman ang misis niyo. Itong tatay nito, hindi naman nagaling umalis sa asawa. Pero pagdating, bigla na lang mga excited, inakap yung asawa niya, hinalikan, takot na takot, bulat na bulat ang misis niya, sabi niya, "Ano nangyari sa'yo?" Pag-kiss niya kapatid, biglang takbo ang misis niya. Sabi nung pastor, "Bakit tumakbo ang misis niya?" Nung hinalikan ko, kasi alam niya, may kasunod yun. Kaya sinasabi ko sa inyo hindi pa namin i-expound ang story, alam ko na. Sa totoo lang, alam ko na nakaranas na mga pag-iisip nyo. Kayo pa? Meron ng kasama nag-aaway na susunod. Meron na natin na mas magandang kami sa babae. Sabi ng lalaki, "Pangit mo, ang taba mo, hindi ka masarap magluto, hindi ka lagi naliligo, lahat-lahat." Isa lang kasi natin ng babae, misis, natigil yung lalaki. Alam niyo kung sinabi ng babae sa asawa niya, "Supot ka!" Mga kapatid mo lang, tuwiran, tumakbo naman, pahiya siya. Mga kapatid, mga meron niya dito. Hindi mag-asawa, lagi na lang nag-aaway. Pero mayaman sila. Hanggang isang araw, nag-decide na yung lalaki. Sabi niya, kung lagi lang tayo away ng away, may pera na tayo, walang silbing buhay ito, di tayo maligaya.
Naghiwalay na lang tayo. Sabi ng babae ka. Hihintay lang po eh. Sabi ng lalaki, hiwalay tayo. Akin ang mga negosyo, sa iyo ang lahat ng paupahan. O sige, sabi ng babae. Sabi ng lalaki, akin ang lahat ng pera natin sa bangko, sa iyo ang mga titulo. O sige, okay lang. Matanguli, sabi ng lalaki. Yung bangko sinabi, dadalahin ko. Pero sabi ng babae, okay lang, dalhin mo. Iwan mo driver. Mga kapatid, mag-ingat din tayo. Mag-ingat din tayo, mga kapatid. Baka di na natin naibibigay ang para sa kanya. Di na ingat. Malaman lang natin. Meron ang third party. At pag yan ang pumasok sa ating pamilya, mga kapatid, sira talaga ang pamilya. Kaya, naalala ko every time na magkakaroon kami ng child dedication. Sa akin, aming sinasabi lagi sa tatay, tatay, huwag mo hayaang pumasok sa iyong tahanan ang anumang bagay na makakasira sa kaluluwa ng iyong anak, ng iyong sambahayan. Pag-ingatan natin ang ating tahanan. Pag-ingatan natin ang ating pamilya. Pag-ingatan niyo ang inyong mga asawa. Eh, bakit natitigilan ko yun? Sa totoo lang, mga kapatid, ang dami natin cases na ganyan. Pumasok ang third party. Ano nangyari? Sira. Kakalungkot mga kapatid. Now, Job chapter 1, verse 1, Job was perfect and upright and one that feared God. Ang statement na ito ay nasasabi before Job could lead his family, he first walked with God personally. May tamang relasyon, mga kapatid, si Job sa Diyos. That's why he was able to lead his family, his fatherhood, his relationship with God. Totohanan niyan, mga kapatid, ang pinakamahalaga sa buhay na ito ay ang ating tamang relasyon sa Diyos. Lahat ay maiiwan, lahat ay maluluna, lahat ay mawawala, at ay madadala natin sa bilang buhay ay ang tamang relasyon natin sa Diyos. Hallelujah. Kaya yung mga naglalamig dyan, magpakainit na kayo. Yung mga nag-aalanganin dyan, magpakatuwid na tayo. At yung mga may mga sideline pa dyan, iwan nyo na. This is the time that we should iron out our relationship with God. Sapagkat meron na tayong mapangyarihan, i-lead ang ating family in the right path, in the right direction, if we have right relationship with God. Say amen. And you are in the right venue. You are in the right atmosphere. You are in the right fellowship. You are in the right conference. In this fellowship, God will touch your faith. Say amen. Ang dahilan kung bakit meron tayo ng ganitong taong-taong konferensya, para naman mapaalalahanan tayo. May tuwid tayo. At ang totoo niya, mga kapatid, tayo ay nananatili sa fellowship sa church apagkat sinasabi natin at ito ang ibig sabihin ng ating pananatili. Marami pang nais at kailangang baguhin sa buhay natin. Kaya di tayo umalis sapagkat gusto natin, willing tayo magpabago sa Diyos at i-correct ang ating relasyon sa Kanya. Say amen. If you are willing to be corrected by God in your relationship with God, God is far more willing to correct. See amen?
Nanggaling ako sa iglesia sa UPC Tantansora. May pastor Samuel Pataglan Jr. Nung bagong convert ako doon, meron isang akay na na-baptize, nagpapatuloy sa Panginoon, pero nagkahuli, makakarinig siya ng pangangaral sa church. Pinapangaral ng pastor ang kasalanan, layuan, linisin, pero itong lalaki ito, mga kapatid, meron po siyang number 2. At itong number 2 na ito, mga kapatid hindi niya naman iwan-iwan. Kasi, alam niyo na, and then sabi niya kay Pastor, sumulong na sa akin na ito. Sabi niya, bakit naman bro? Hindi ako makapagpatuloy kasi naririnig ko yung pangalan mo. Kung hindi nadala tayo kasalanan, iwan natin. Kung hindi, namimiligro tayo. Sabi niya, Pastor, ano bang ibig ko sabihin ba? Pagkapat mo na, Pastor, sabi niya, sa totoo lang, Pastor, meron akong number 2. At hindi ko naman talaga siya nag-iwan-iwan. Napapahal siya. Sabi niya, Pastor, brother, ito na lang. Sa ating kakayanan, hindi natin tayo solusyon niya. Ang gawin mo, magpatuloy ka, magpapat ka sa Diyos. Alam na Diyos ang ating ginagawa pagkakapagsunod. Pero sa ating lalaki, ano ang solusyon, Pastor? Hindi naman siya kaibigan. Wala siyang makitang solusyon. Pero alam nyo, if you have thousands of problems, God has a million solutions. Kaya ang totoo, magpatuloy ka lang, maging ka, maging kasuluhin ka, God will do His good. Alam nyo, sa araw yung misis ka, mga kapatid, nakakalingki, may nakilalang isang German national, mayaman. Sabi mga kapatid, kinuha yung misis ka, dito sa Germany. Sumunod na ito, mga kapatid, yung lalaki niyo, tuwang-tuwa. Wala nang number 2. Pero magpatuloy ka, maging matalat ka, maging obedient ka, God will do His good. Sige lang, kung meron ka niyan dito, magpatuloy ka lang, sumampalataya ka lang, magtiwala ka lang, gagawa ang Diyos ng paraan para makapaglingkod ka ng matuwid. Kung meron na tayong number to, sasabihin mo, wala na lunas to, number 3 na. Anong nangyayari sa akin yan? Ang totoo niyan, mga kapatid, ang mabuting magagawa natin pamumuna sa ating samahayan, ang talagang dahilan, we have right relationship with God. Sapagkat ang may papangaral mo, ang may pakikita mo, ang may papasunod mo, ay isang kapangyarihan nagmula sa Diyos at hindi nagmula sa iyong pagsunod sa pananampalataya. Say amen. Kaya, right relationship with God. Alam kung meron dito, may mga sinasayalay. Alam kung meron dito ayaw lang umamin at nakikiranda, pero ngayon nadarang parang ako tinutumbok na pastor. Hindi ko ba sabihin ang pangalan mo, baka nga ikaw na yun. Dahil pinadalaman ng Diyos dito para ituwid tayo pare-pareho. Sige amen! Naalala ko ba dito ba si Pastor Efrain Rodolfo? Hindi. Naalala ko nung sa Pastor Efrain Rodolfo sa iyo. Sabi niya, paano ba Pentecostal nakakilala sa katotohanan? At talaga tayo ay nasa katotohanan! Ang pakiusap ko lang, magpakatino naman kayo. Hindi mga mensahe mo. Ngayon nasa katotohanan na kayo, magpakatino
Patinog naman kayo. Sabi ko, may kapangyarihan yun ah. Nakatatay. Kung na ngayon meron tayong isang asawa, kasi siya eh. Yan isa niya, nahirapan na yan. Huwag ka nang humanap ng pangalawa pa. Mahirap na. Siyempre. At sa totoo na, minsan na daw ang kami ng diskusyon sa isang conference. Ang tanong ay ganito. Ano po ang ginagawa niyong depensa kapag kayo natutokso at napapatingin sa ibang babae? Pastor, ano ho ang ginagawa niyong depensa para di kayo matukso at kayo nakakatingin sa magagandang babae? Sabi ko sa papel na sinulat, ang gusto kong sumagot niya ay sa Pastor Fred. Sabi noong MC, Pastor, ikaw lang sumagot ka, anong depensa mo? Anong ginagawa mo para maiwasan mo ang tukso? Kung napapatingin ka sa magandang babae, anong sagot mo dyan, Pastor? Binigyan ako ng katanungan ng Diyos. Sabi ko lang sa sarili ko, anong meron ang babae na yan na wala ang misis ko? Di ba tama? Anong meron niya ang mga sex bomb na yan na wala ang misis mo? Ang karoon ng kaunting karunungan. Ayun na. Yung iba kaya natutokso, hindi nag-iisip ng ganyan. Pag medyo natutokso ka, nahihikayat ka ng tukso, papunta sa gawanan naman. Remember this conference that you hear this message. Anong meron ng babae yan na wala ang misis mo? Kaya lang ang ibig sabihin yan, kung wala kang misis, maghanap ka. Yung mga balo dito, balo sa umay, balo sa patay, basta balo kayo. It's better to marry than to be born. Mabuting mag-asawa kaysa masulog sa impyerno. Nagkukwento parang ako, nasa tulo na kayo. Alam niyo mga kapatid, sa tulo lang, it's a perfect will of God that man should not live alone. Meron tayong pastor, mahilig ng 70 ang edad, pero pinapayuhan siya ng mga anak niya. Huwag kayo paano mag-asawa. Pero sabi niya, pastor, nag-asawa ako. Kasi naalala ko nga yung versikulo na yan. Tinignan ko siya mula ulo ng paa. 74 ang edad mo, meron ka pa rin yan? Eh sabi niya, pastor, karabaw lang kung tumatanda. Hindi. Sabi ko, tapatan nito, pastor, 74 ka na. Tapatan ng ito, tayo na nakakapakinig. Nakakakyan ka pa. Kaya sagot sa akin, nakakakyan, pastor, pero hirap bulo. Tama ba mga kapatid? 74 is your own? May pera pa ka talaga yan. Pero still, mga kapatid, hindi ko mag-duty. Kung kayo'y wala ng pananagutan, balo na kayo, mag-asawa ko kayo. Hindi. Pero, siyempre, pag naman kayo nag-asawa, pumili kayo ng inyong mapapangasawa, eh, sabi pa ni Pastor Miguel Salzuelo, ito talaga siya, ito may kaugrupan dito. So, may kaugrupan din. Bago kasama mo, sabi niya, may dintang 60, 66 na.
makasampa sa 74 na ba? Kaya sabi niya itong wisdom. Tama rin, di ba? Eh, kung ikaw ay 66, ang misis mo ay 74. Ano mapipicture mo? Kaya nga, hindi na ito sa akin kwento. Ang nagkwento nito sa Pastor Romel Ramos, wala na siya sa atin. Pero wala na iwan niya yung mga kwento na ito. Sabi ni Pastor Romel, meron daw mag-asawa. 66 ka yung lalaki, ang babae 74. Naglalakad pero nag-aaway. May tampuhan. Nagpapa-training ang masal ng sasakit. Maya-maya, yung lalaki ikaw. Sabi mo ba buti pa ako matigas. Maya-maya, naglalakad sila. Bigla ka ng mga matitadulas yung babae. Tumba! Pangsa. Sabi na lalaki naman, pwede pa nasa na madulas. Bakit ka makukuha ka pa? Mag-aasawa ka rin sa pati Pastor Miguel Sarvero. Ito talaga siya, buk talaga ito eh. Kukuha rin lang. Wala kang silbi. Sa isip ko, nakakatawa. Iwanin ko siya. Mas masuran din. Huwag na, makakasabi Pablo Quino na eh. Alam natin, mga kapatid, ang buhay ni Job. Napakalaman niya, faithful sa kanyang pamilya, nananalangin, nag-aalay ng mga handog. May isang kahon na sabi ni Job, kailangan maghandog ako ng handog na susunugin sa bawang isang mga anak ko. Baka sakaling sa puso, isipan nila ay nilapastangan nila ang Diyos. Kaya bawang isang anak niya everyday, naghahandog ko mga kapatid, si Job. Bakang pinapatay. Because it was Old Testament time. Ang pagsamba sa Diyos ay sa pamagitan ng paghahandog ng mga hayop. Yun ang paraan ng paglapit sa altar. That is under the sacrificial system of Moses. And that is practice of Judaism. Gusto ko lang itong daanan. Meron tayong mga simbahan, mga pastor, mga kapatira. Pinipilit pang sundin yung Old Testament ng panahon. Nagkamatay ng mga tupa o ano-ano base sa Old Testament. Kung ganyan ang ating batas na papairalin, tuwing magkakasalan sa anak ng Diyos, may handog na baka, may handog na bulugan, may handog na kambing. Kaya ano ba ang halaga ng isang baka malaki? 150,000 yun. Kung malaki ang kasalanan mo, malaki rin ang handog mo. Kung malaki ang kasalanan mo, saan ka kukuha ng panghandog na baka? 150,000. Buti na lang, wala na tayo dyan. Ang ating winawag nila yung mga simbahan, may ganyan mga kaisipan. Natagpuan yung katotohanan. Magtino naman kayo. Wala na yan! Ang huling handog ay si Kristo! Ang kalagawa na lupa ay kapuha ng ating kasalanan! His sacrifice on the cross of Calvary is final! Finished! Concretamente! And He did it! Once and for all. Hindi na tayo kailangan maghandog ng anumang susunod. Sino? Napakatapat ko. Sa sobrang tapat Holy Home, maging sa isang taas nakita ang katapatan ni Job. Alam niyo ba mga kapatid na nakakapit sa katapatan natin, hindi lang ang pastor, hindi lang ang iba,
si Satanas. Kailangan niya. Minsan, meron doon ang testimony. Hindi na kaming pasyente sa mental hospital sa Mandaluyong. Nakasakay kami sa order type din ng personahan. Pagparada doon sa pinto ng mental hospital, ang dami mga nakaupo dyan ng mga outpatient, pero may mga tama eh. And then, biglang tumayo yung isang lalaki roon, sinugod ako. At biglang tinuro ako sa kanya, alam kong pastor ka. Mama. Jesus, I know. Paul, I know. But who are you? Ibig sabihin, tayo ay nakikita ni Satanas. Alam niya ang activity natin. At nakita ho ni Satanas ang natapalan ho. Ang sabi ni Satanas, alam ko, nagsumbong siya sa Diyos. Because you know, Satan was walking to and fro from the earth to heaven. Sabi ng Panginoon, Satan, saan ka galing? Walking to and fro. Kaya ang apelin mo na, si Satanas sa isang ilonggo. Sabi niya, to ilonggo yun eh. Ngayon, mga kapatid, pinag-usapan ni Satanas at ng Diyos, itong si Job. Ang sabi ho ni Satanas, yung si Job ay nagtatapat lang sa iyo kasi hinahawakan ng kamay niya, pinagpapaalam mo. Subukan mong alisin ang pagpapala sa kanya, susumpay ka niya. I tell you, Satan, for more than 7,000 years ago, he is a master of human behavior. Alam mo, may Satanas ang gano'n natin. Alam mo, Satanas, kapag ikaw ay pumupunta sa simbahan, gano'n yung ganyan. Sabi ni Satanas, lasing ka na diyan. Master ko ni Satanas ang human behavior. Kapag ikaw ay nasa loob ng simbahan, at sabi ng sir, okay, mabigay na ho tayo, at gagawin mo, pupunta ka sa sigaan. Alam mo, Satanas yan. Umiiwas ka. Hindi sa akin ng Diyos. Iiwas ka. Sabi ng isang preacher, subang pa. Sabi ng Diyos, okay! Pakialaman mo ang lahat sa buhay ni Job. Huwag mo lang pakialaman ang buhay niya. Sabi ni Satanas to. Isipin niya, ang Diyos walang magagawa si Satanas sa atin kung hindi ipinahintulot ng Diyos. Yan ang tama sa atin. Unless yan totoo mga kapatid. We are being encircled by the grace and mercy. Yes, thank you, Lord. At mga kapatid, isang iglap, isang araw lang ito nangyari. Ubos ang libo-libo kami yung Job. Isang araw. Isang araw lang, ubos ang lahat ng mga ang terboy kahayupan. Isa. Pasok Bisaya. Inibitahan ng membro ng mayaman. Sabi niya, basta imbitahan kita sa bahay, ipag-pray ng mga business ng mga hindi, pray na. Sabi ng pastor, brother, kung pag-pray sa iyo, basta ipag-pray mo, i-bless yung business ng mga alaga ng kayo. Sabi ng pastor, Bisaya kasi, Panginoon, paparayo mo ang kanyang kahayupan. Tama lang naman, di ba? Ano tayo gagawa? Bisaya yun eh. Nako, ito na mga kapatid. Si Satanas ay may kapangyarihan, may araw lang, may karamdaman si Job. Isang araw lang, patay ang lahat ng mga anak ni Job. Ito na ang kapatid. Gusto na rin pakainin yung Satanas. Siguro, magagawa naman. Alam mo ba? Kung kaya lang ni Satanas, hindi na kaya natin ng bagay. Hindi na kayo doon parang
dating nire-respeto, dati yung pinakakilala sa sinanganan, pinakamayaman. Ngayon, nakalugkok sa abuhan. tatak ng mga sugat. At sabi ng Biblia, hinihimuran ng aso ang kanyang puso. Kaya doon sa Luke 16, yung lalaking mayaman na unang namatay, ayon sila sa na mahirap, puno ng sugat, hinihimuran ng mga aso na unang namatay sa mayaman. At anong kinamatay ng lalaking yung may mga sugat na hinihimuran ng mga aso? Si Perapes. Si Perapes, sugat na hinihimuran ng aso. Kaya kinamatay ko noon, Rabis. Lahat dito na mga kapatid, si Job ay nakaupo sa abuhan at puno-puno ng mga sugat. Kinakaskas ng kabibi ang kanyang mga langit. At nandito mga kapatid ang mga demonyeto, hindi lang niya nakikita, ay nakapalilig sa kanya, nagpapalakpakan. Sabi ng mga demonyo, Panalo na tayo. Susumpay ng Diyos. At magpakamatay siya. Dahil sabi ng misis niya, nakaalis lang. Sumpay mo ang Diyos para magpakamatay ka na. Ang ginawa nga ni Job, mga kapatid, nakaupo sa buko. Sabi niya, sumpay mo ang Diyos mamatay ka na. Sabi ng mga demonyo, panalo na tayo, magpakamatay siya. Sino tatagay niya? Ginawa nga ni Job, mga kapatid. Binulot yung kanyang lansita, galing sa Batangas. Mapakatay doon. At makapigil na, tinaas ni Job ang kanyang kamay, pataas. Ang sabi ng mga demons na kung gigilitan ang liig niya, magpapakamalay siya, panalo tayo sa laban na ito. Pero ang problema, nung tumatag dito sa liig, tumaas, inahin ang ulo. In the sign of repentance, Job repented before God. Hindi ho siya nagpakamalay, siya ho ay nagsisi. At doon po siya, dinilider ng Diyos. Alam niyo kung isa ito sa Satanas, akala niya, paano niya tayo? Pero alam niyo ba mga kapatid, ang kaaway nating demonyo ay wala ng ngipin, wala ng sungay, wala ng buntot. He is a defeated enemy of God. Ang wala ni Satanas, Hindi suwag, hindi buntok, hindi kagat. Wala na nga siyang ngipin. Alam niyo ang nagagawa ni Satanas sa atin, ungal na naman. Diba? Satan is like a roaring lion, walking about, seeking whom he may devour. Kaya huwag kayo matakot sa bunga ni Satanas. Bungi na yan. Kung natatakot ka niya, Tatakutin ka niya. Pero huwag kang matakot, hindi ka matatalo. nanalo ho ang Diyos kay Satanas because Job maintained his integrity with God. At napaganda ho ng mga sinambit na ni Job nung siya po ay nasa panahon ng alipinan. Ang sabi ng asawa niya, sumpain mo ang Diyos, magpakamatay ka na. Alam niyo, ang sabi ni Job, although God is living, yet will I trust in Him. Dahil patayin ako ng Diyos, magtitiwala ako. Ang napaligiran ng Tuhan, ang lumalapit ng sama, magtiwala ka sa Diyos. Kaya Diyos, Diyos. So, ano ang nangyayari sa iyo? Yan, ito. That is simply your fatherhood in the case of Job. Then, sabi ko rito, nung magkaribuban mo si Job, hinapak ang kanyang balaban. Inahitan ang kanyang ulo. Hindi yung dinilitan. Nagpadarama sa lupa at sumamba.
Isipin niyo na. I tell you, that is the essence of fatherhood. You lose everything, but you still worship God. Kung sa lahat ng masamang nangyayari sa mga anak ng Diyos, ang kapalit, pagtitiwala at pagsamba, hindi naman natalo ng naaway. Come on, grab your hands and the Lord. Sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay, bata ng aking ina, hubad na babalik roon. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nagalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. And that is the most powerful seven-word statement of faith coming from the mouth of God. Blessed be the name of the Lord. Sa lahat ng ito ay dinagdasal si Job. Ni inari mang ang Diyos. Ang totoo niya mga kapatid, Job lost everything, even his children. Yet, he worshiped and did not see his God. Alam niyo, ang pinakamakapangyarihan nasa atin, mawala ang lahat ay pagsama sa Diyos. Yan ho, nakakakot sa sakalas sa mga anak ng Diyos. Ano bang nangyari sa kanila? Mawala na ng lahat. Ano bang mangyari sa kanilang buhay? Ang kanilang ginaganti ay pagsamba sa pangalan ng Diyos. Kaya ito, si Satanas ay hindi makatatayo. Si Satanas ay hindi makapananatili sa isang lugar na ang atmosphere ay mayroong pagsamba sa Hallelujah. I tell you, your reaction in crisis becomes your children theology. Alam niyo, mga anak natin, dinadatayan po nila ang ating reaksyon, especially in times of crisis. Kaya, kung may problema tayo sa bahay, huwag niyo iparinig sa mga anak niyo. Meron mag-asawa na naaway. Yung mga anak nila maliit na kasama, nakakarinig, nakakamalak. Sabi nung lalaki sa asawa, hindi naman baka. Sabi nung lalaki, bagoy ka. Hindi ako sa anak sa asawa. Sabi naman ng asawa ng babae, binalikan niya ang asawa niya. Bagoy ka rin. Biglang nag-iiyak kami ng mga bata. Sabi nila, ibig sabihin mga biig kami. Maniwala ko kay sa akin, makakalini ng mga anak natin. Eh, kung ako yung babae na ako, yan ang nakakasabi. Hindi na. Your reaction in crisis becomes your children's theology. Now let your children see your faith during hard times. Don't let suffering destroy your son. Alam niyo, ang hirap magtayo ng magandang patutungo. Ang daling sumira ng patutungo. Ang bahay may tayo mo yan ng taon. Pero kaya mong sirain ng araw na. And that's you can destroy your good testimony sa isang hindi magandang salita. Halimbawa. Pag inata natin ang mga ano natin, yung audit, patutunan natin. Hindi pa uli ako. Pero hindi ko kapatawa na. Kasi yan, gusto ko umiyak na ako. Merong isang budyo na lalaki. May isa sa anak na lalaki. And they were very, very faithful. And their lives revolves around the synagogue in Jerusalem. Faithful sila. Isang araw,
Minitin yung tatay ng kanyang pamilya. Nandun yung anak niya lalaki. Sabi ng tatay, we have to go to Germany and leave Jerusalem and leave our worship here. Sabi ng bata, why, Father? You always told us this is the best religion and this is the true religion and we must die for this Judaism faith. Sabi ng tatay, we have to go to Germany because it's good for our business. So madalit sabi, naging bakit pumunta ng Germany. Pagdating sa Germany, mga kapatid, wala doon sinagoga ng Hudyo. Ang nandoon ay Seventh-day Adventist Church. So na linggo, sabi ng tatay sa kanyang pamilya, we have to go and attend Seventh-day Adventist Church in this city. Sabi ko, why, Father? You always told us the true and correct faith is Judaism. And why now you are going to bring us in that Seventh-day Adventist? That is wrong. Sabi ng tatay sa akin, it's good for our business. Then, sumunod na mga kapatid, we have to go to another city in Germany. At pagdating doon sa pangalawang syudad, wala naman doon sa Seventh-day Adventist. Wala rin doon sinagoga ng Hudyo. At ang nandun ay Protestant Church. And then, sabi ng tatay, we have to attend this Protestant Church. Sabi ng bata, why, Father? You said last week the right religion is Seventh-day Adventist. That's why we attended. At sabi ng tatay, it's good for our business. Hanggang isang araw, yung bata yung ayaw niya ng lumago. Sa lahat ng pinupuntahan nila ng religious. Okay. Matalino. Ginugol niya na lang ang kanyang buhay, panahon. Siya'y nagkulong sa isang maraming level sa Germany. Ito na nagsulong ng tila. Nasa maraming taon na siya nag-aral, hindi na siya nagsimba. Because he was offended to his father. Hanggang sa araw, this boy became mature and he invented a doctrine, a belief known as communism. At ang belief na ito ay inaakap ng maraming tao. Ang belief na ito ay nagsasabing walang Diyos. In this belief creates classless society. Pantay-pantay ang tao, lahat ng kabuhayan ng tao para sa gobyerno. Yan ay communism. Inakap po ito, mga kapatid, ng napakaraming tao sa buong mundo because he made a book na napakaganda ng pagkakabayan. At alam natin, mga kapatid, ang communism doctrine ay pumatay ng millions of Jews during Hitler's time. It's because a boy formulated a doctrine, a belief known as communism. It's because the boy opened it to his father. And you know the name of that boy, the name of that man? That man is Karl Marx, the founder of modern communism. Ang isang pagkakamali, maling pamumula ng isang bata ay pinimokos ng millions of lives. That's what we need. Say amen. Hallelujah. And you know what happened? Ang misis niya, hindi namatay. Ibinalik ng Diyos kay Job lahat ng kayamanan niya. Binigyan pa siya ng Diyos ng mas magagandang anak na babae kaysa mga anak niyang namatay. Pero hindi na ng Biblia na si Job ay nag-asawa ng ibang babae. Hallelujah!
naging asawa muli ni Job, binalikan ni Job, yung dati niyang asawa. Hindi niya pinuli. Because even though his wife made it landed, Job forgave her. Nagpatawad siya. Nagpatawad siya. Isa po sa tunay na karakteristik ng isang godly father, lagi siyang handang patawad kung malawak sa kamalian ng kanyang asawa, sa kamalian ng kanyang anak. Let us learn to love, forgive our children, even though they fall. Sa isang fellowship ng mga kapatid sa uso, nagkaroon ng lecture, nagkaroon ng panel discussion. At sa panel discussion, nandun din ako. Isang katanungan na lumabas, ang tanong ay ganito. Ilang kami pastors na ito. Sabi ko kami, pastors, kung ang iyong asawa ay nagkasal sa iyo, nangaliwat sa iyo, nakakawalan ko po sa iyo. Dito kami. Salamat ka, hindi naman akong kasama. Napunta ito sa pastor. Nalita ang Diyos. At sabi ng pastor, sabi ng Diyos, mga patawad kayo katulad ng pagpapatawad sa inyo. In Peter asked the Lord, how many times we should forgive our enemies? 7 times. Jesus said, forgive your enemies 70 times 7. Hindi ka sila. Si Hu nagpapawid. At kaya nga ito sabihin sa atin nila, it might be na meron ng dito, hindi kayo nakakasundo sapagkat ang namamagitan sa inyo isang pag-image niya. Ngunit tayo man kahit gano'n karumi ang buhay natin, ilang beses tayo nagkasama sa Diyos, Still God forgives us. Kung si Jesus ay nagpatawad, sino tayo na di pwedeng magpatawad? You are not God. we are only creator of that God. Nagpatawad siya, si Hu ay nagpatawad. Then you know what happened? God restored Job and blessed his latter end. His life became a testimony of endurance in faith. A father's greatest inheritance It's not money, it's not wealth, but faith in God. Sasabihin ko sa inyo po mga kapatid, ang pinakadakilang maiiwan natin sa ating mahal sa buhay ay kayamanan sa pananampalataya. ang sabi ni Santiago, pinili ng Diyos tayong mahihirap o kapayamanan sa pananampalataya. I tell you, if you are rich in faith, you are rich in everything. Yes, you hear it right. If you are rich in faith, You are rich in everything. Magpakapatak tayo sa pananampalataya. your children may forget your words, But not your love. Maaaring makalimutan nila ang mga nababanggit natin. Halimbawa na ating nilakaran, hindi nila yan makakalimutan. We are a living testimony before the eyes of our children. Kung yung